nandun pa po kami, hindi pa kami umalis. At naki-attend po kami para makinig. Isang team po kami, pero hindi po ako magtotok dyan. Dahil ang grupo po na yan, ang talaga nagtotok ay lalaki lang. Ang mga babae ay side ano lang. Pwede magdarasal lang o nasa side ano lang. Pero yung main talk at magpipreach at main talk, hindi po, lalo na po leadership, hindi po nila inaalaw ang babae. Pero si Lord po ang bumago ng kanilang pananaw. Alam niyo po ba kung anong ginawa? Yung preacher po na magtotok ng main topic about leadership, bigla pong tinanggalan niya ng boses na walang lumalabas na kahit ano sa kanyang boses. Totally, wala pong lumalabas sa kanyang boses. Tapos pati po yung head nila, may nangyari. Kaya hindi rin po makakapag-talk. So, ang nangyari, yung preacher na wala ng boses, inano po niya yung isa pang leader. Kaya lang, hindi daw po siya ready at hindi po siya talaga tatayo doon dahil almost 1,000 po yung attendee. At kung wala siyang kahandaan, hindi po siya tatayo doon. Nilapitan po ako at ito po ang sinabi. Pinapasabi po ni brother, kung pwede po, you take over, ikaw po ang mag-talk doon sa topic na hinanda niya. Sabi ko, ano ang topic? So, binanggit po yung topic. Sabi ko, wala nang time para, dahil naghihintay na po mag-start na yung talk. Wala nang time para tingnan ko pa kung ano ang kanyang topic. Alam niyo po, iniyaya ko sila. Sabi ko, okay, anoint me, pray over me. Sabi ko, mag-pray po tayo all together and anoint me and empower me. Sinawag ko po yung mga leaders. Andun din po yung isang pare and they lay hands sa akin po, sa inyong lingkod. Sabi ko, Panginoon, sa sarili ko, hindi po ako karapat-dapat. Una, sa pamantayan ng mundo at pamantayan ng grupong ito, babae lang ako. Ngunit nais ko pong hingin ang inyong layunin, the greatest purpose. Bakit nangyari at inalaw mo mangyari ang mga pagkakataon ito? Sinabi mo po sa Romans 8 verse 28, all things work for good for those who love Him and for those who are called according to His purpose. Kung ako po ang tinawag mo para dito sa layunin na to, then, O Lord, I declare that you will anoint me. You will empower me, O Lord. Without you, I cannot do anything, O Lord. Mouthpiece mo lang po ako. Gawin mo po at basbasan mo ang aking mga labi na ang lahat ng lalabas dito yung mga salitang nanggagaling sa iyo. So, just like a double-edged sword, O Lord God, that you promised, sabi ko, tulad ng pinangako mo, sabi ko, na Hebrews 4 verse 12, the word of God is active and alive. Ikaw po maglalagay ng bawat kataga. Alam niyo po mga kapatid, God is so good that even hindi ko alam pa paano ginawa ng Panginoon yun. Tumayo lang po ako doon. All I have to do is to be His herald and instrument. Tumayo po ako doon na on the spot ko lang po nakikita kung ano ang lumalabas doon po sa PowerPoint. But lo and behold, sobra po ang naging empowerment and anointing na binigay ni Lord doon na kahit ako, ramdam ko, ako po'y nilalagnat o nagiinit sa pakiramdam. And afterwards, isa lang po ang tanong nila ng mga leaders at mga nandoon. Hindi daw ba scripted yun? Ba't bigla daw nawala ng boses itong main speaker? At kahit kausapin po nila yung main speaker, sign language na lang dahil talagang wala pong lumalabas. Ito po ang pangyayari. So, natapos po yan, ang main conference po yan, leaders conference po yan. Natapos po ang leaders conference na yan. Actually, Couples for Christ po yon, regional po yon. When we say regional, marami pong umattend dyan, lahat ng Visayas, nandun po. Alam niyo mga kapatid, after po ng talk, sabi po ng mga leaders doon, hindi daw po ba scripted John? Bakit tila dinesign yung topic na yan at yung talk ng para sa akin dahil parang kabisado ko samantalang hindi ko man po nakita ang PowerPoint at nun lang po. At ang maganda dito, na-empower din yung mga leader. Because that talk was meant to empower the leaders. Lalo na't katatapos pa ng yung after the pandemic, hindi na po sila nakabawi halos. Marami po yung parang naging complacent na. Yung iba sanay na nag-o-online lang at wala ng personal prayer meeting sa kanila. Pati yung mga household meeting nila ay halos nangawala.
So from that day on, mga kapatid, talagang parang Pentecost Sunday. Alam niyo po, after noon, lalo na isang bahagi sa aking topic doon, ito po yung panglima na to, maging daluyan ka ng kabutihan ng Diyos. Challenge ko po sila about dun sa pagbibigay. Alam niyo po, magkano inabot ng kanilang love offering? Dahil yung pinagdausan po na yon ay halos hindi buo ang bubong at wala pong ventilation, walang aircon at aanim lang electric fan, sobrang mainit sa halos 1,000 tao. Ang umabot po ang love offering po 298,000. That was on the Pentecost day. Amen? Kahit sila hindi nila alam saan nanggaling ang 298,000 na love offering na yon sa pangyayari na yon, mga kapatid. So, dito po sinasabing, pag naging daluyan ka ng kabutihan ng Diyos sa kapwa, hindi naman sa iyo yon, kapatid. Hindi galing sa atin yon, kundi galing sa Panginoon. Instrumento lang tayo. Kaya hindi tayo magdadamot, kaya hindi tayo matatakot. Hindi rin tayo uurong kung ano yung pinapagawa sa atin. By all means, magpapagamit tayo sa Panginoon. Whether in treasure, in time, talent, and treasure, dahil wala tayong pag-aari na sa atin. Wala tayong inaangkin na sa atin. Yan po yung lahat sa Panginoon at sa Kanya lamang galing. Daluyan lamang po tayo. Amen po? That's why, live in such a way we share and extend the goodness of God to others. Kaya nga sinasabi natin, God is good, di po ba? Then, if we say God is good all the time, then be good all the time to others. Amen? Maging mabuti tayo bawat oras sa ating kapwa. At sa aking pagtatapos, mga kapatid, ang ating pagkahirang ay dalhin si Jesus sa lahat araw-araw. Pakilala natin ang Panginoon, be Christ-like, be a Christian, be a good Christian to others. Amen? Tulad po na sinabi ni San Pablo, sa panahon at wala sa panahon. So, ibig sabihin, anumang araw o anumang panahon ang meron, maging mabuti po tayo at daluyan ang kabutihan ng ating kapwa, maging Kristo tayo sa iba. Amen po? So, mga kapatid, dito po tayo nagtatapos. Nawa po ang Sister V, excuse me po, chapi-chapi po. linggo ng pagkabal, the Lord, we will live just like our Lord, ating buhay, ang ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Sa mapagpalang araw po at sa ating lahat, sumayo po biyaya, pag-ibig, kapayapaan ng ating Panginoon. Amen? God is good. All the time. Celebrate life. Amen po? Happy Easter, everyone, mga kapatid. Happy Easter po sa ating lahat. So, bago